Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, nandito kami sa paaralan ng Sibugay Matthew Jackson School Incorporated upang makapanayam ang isang guro na nagpapakadulhasa sa asignatura at wikang Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito nga po pala kami sa Sibugay Matthew Jackson School Incorporated na kung saan may isa kaming guro na kapanayamin nagpapakadalubhasa sa asignaturang Pilipino. Siya ay 23 taong gulang. Siya ay nagtapos sa pamahalaang pamantasan ng Kanlurang Mindanao bilang cum laude at kasalukuyang guro sa Sibugay Matthew Jackson School Incorporated. Wala ba siya ay si Ma'am Maria L. Valencia. Ma'am, meron kaming mga kaunting katanungan ukol sa wika. So, ang una po naming katanungan ay, bilang isang guro, anong wika ang ginagamit sa pagtuturo? Bilang isang guro at nagtuturo ng asignaturang Filipino sa academic at komunikasyon sa pananaliksik ng wika at kulturang Filipino, ang nagiging medium ko sa pagtuturo sa aking mga mag-aaral ay wikang Filipino. Maraming salamat, ma'am. Dadako tayo sa pangalawang katanungan. Gaano po ba kahalaga ang wika sa pagtuturo? Mahalaga ang wika sa pagtuturo dahil ito ang nagiging medium namin ng komunikasyon kung paano ko maituturo o mapapahayag sa aking mga mag-aaral o estudyante ang aming mga paksa o talakayin sa mga araw ngayon. At yun rin ang nagiging medium at pamamaraan ng komunikasyon ng mga estudyante ko mula sa akin dahil yun ang nagiging daan ng aming pakikipag-interaksyon o komunikasyon sa isa. Maraming salamat, ma'am. Ngayon, pangatlo. Ang wika ang siyang pangunahing gamit sa pagtuturo o paghahatid ng impormasyon. Para sa inyo, paano mo ito mapapahalagahan? Papahalagahan mo sa pamamagitan ng tamang paggamit nito. Lalong-lalo na kapag tayo ay gumagamit ng bawat salita, dapat gamitin natin ito ng tama, no? Ang bawat salita ay may tamang paggamit at may tamang artikulasyon at pagpapakahulugan. Kung kaya't hindi lang tayo gumagamit ng wika sa pakikipagkomunika, bagkus gumamit na rin tayo ng wika ng tama o sa tamang pagpapahayag ng ating mga gustong iparating ng mga mensahe. Ngayon, dadako tayo sa pang-apat na katanungan. Bilang isang mamamayan na naninirahan sa bansang Pilipinas, paano mo mapapaunlad ang ating wikang pambansa? Bilang isang mamamayan ng Pilipinas, na mapapaunlad ko ang wikang Filipino o wika na lingua franca ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsabuhay nito, sa paggamit. No? Kaya napakahalaga, kaya nga ako nagpakadalubhasa sa asignaturang Filipino dahil gusto kong mas mapalalim pa at mapaigi ko pa aking pag-aaral tungkol sa paggamit at pagmamahal sa sarili nating wika. Panglimang katanungan. Anong estratehiya ang iyong ginagamit upang mas mailahad mo ang iyong paksa ng maayos? Yung mga estratehiya na ginagamit ko para mas may palahad ko ang aking mga paksa ng maayos ay ang paggamit ko ng iba't ibang mga aktibidades. Pwede rin yun, gumagamit din ako ng ibang pamamaraan ng aking pagtuturo. Hindi kasi pwede sa pagtuturo na kailangan ka lang bigay ng impormasyon. Bagkus kailangan mo rin magkaroon ng iba't ibang aktibidades para mas lalong maganahan yung mga mag-aaral mo na makinig at makaunawa sa iyong paksang tinatalakay. Pang-anim na katanungan, habang ikaw ay nagtatalakay sa loob ng silid-aralan, ikaw ba ay nagpo-code switching? Okay. Kapag ako ay nagtumatalakay sa silid-aralan o ng aking klase, hindi talaga maiiwasan na kung minsan ay nakakagamit tayo ng ibang wika. Hindi naman talaga natin yun maiiwasan dahil ang wikang Filipino ay hindi naman talaga perfecto. Mayroon tayong ginagamit o tinatawag na mga hiram na mga salita dahil wala naman talaga itong katumbas no, na salita sa wikang Filipino. Kung kaya't kung sa pagtatalakay at pag-uusapan ang switching of language o paggamit ng iba't ibang lingwahe sa pagtuturo, aminado ako na kung minsan na hindi maiiwasan na gumagamit din ako ng ibang sa pagtuturo. Aminado ako na kung minsan na hindi maiiwasan na gumagamit din ako ng ibang lingwahe para mas maintindihan ito ng mga bata. Maraming salamat. Sa pang-pitong katanungan naman tayo, bakit mahalaga ang tamang paggamit ng wika sa pagsusulat at pag-uusap sa mga asignaturang technical o
o professional? Mahalaga talaga ang tamang paggamit ng wika, lalong-lalo na ang tamang gramatika, gamit ng mga bantas at salita, no, sa isang pangungusap o talata. Lalong-lalo na kapag mga technical na mga sulatin, dahil nga tinatawag itong mga akademikong sulatin. Ibig sabihin, ginagawa o ang nakakaunawa lamang nito ay ang mga akademiko. Ibig sabihin, mga taong may pinag-aralan. Kung kaya't, para hindi maging maiba o maiba ang layunin ng isang akademikong sulatin, kung kaya dapat maging tama sa mga technical, grammatical at paggamit ng mga salita sa bawat pangungusap o talata. Maraming salamat. Ngayon, dadako tayo sa ikawalong katanungan. Paano nakakatulong ang paggamit ng sariling wika sa pagtuturo para sa mas mabisang pagkatuto ng mga nag-aaral? Mahalaga yung paggamit ng sariling wika sa pagkatuto ng mag-aaral dahil nga yung Filipino ay para natin siyang kasi nga lingua franca natin siya, no? Hindi na bago yun sa mga bata. Kung kaya't kapag yun yung ginagamit mo, mas naiintindihan talaga nila at mas nauunawaan nila yung mga paksa at talakayin namin no, sa spesipikong araw na yun. Sa pang-siyam na katanungan, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng magandang komunikasyon at kasanayan wika sa pagtuturo? Mahalaga yung komunikasyon at kasanayan ng wika dahil nga yung komunikasyon, yun yung nagiging tulay ng pagkakaintindihan. Kapag hindi maganda yung komunikasyon at nagkakaroon ng maling paggamit ng wika, nagkakaroon ng hindi rin pagkakaunawaan. Kung kaya't sa paggamit ng wika sa komunikasyon, dapat tama ang wika at tama ang pamamaraan ng komunikasyon na ginagawa. Ngayon, nadako tayo sa panghuling katanungan. Ano ang mga paraan para mapanatili ang pagpapahalaga sa wika at kultura ng bansa sa mga bagong henerasyon ng mag-aaral? Yung mga pamamaraan para magpatuloy, di ba? Magpatuloy yung paggamit ng wika sa kasalukuyan, lalong-lalo na ngayon na maraming mga naglalabasa ng mga Ingles, no? Sinasabi kasi nila ngayon, pag marunong kang ma-Ingles, yun yung mas matalino, di ba? Pero yung mga pamamaraan para mapanatili natin yung ating pagmamahal o pagpapahalaga sa sariling wika ay una, dapat no yung mga bata, habang bata pa sila, no, ay sanayin na natin sila sa pagsasalita ng Filipino. Hindi naman masama na sanayin natin sila sa pagsasalita ng Filipino. Ngunit Ingles, hindi rin natin kakaligtaan na mayroon din tayong wikang Filipino. Pangalawa naman ay dapat hindi lang tayo nagsasalita ng wikang Filipino, dapat ginagamit din natin ito ng tama. Dahil sabi ko nga kanina, ang paggamit ng wikang Filipino ay hindi lang siya basta-bastang komunikasyon, hindi lang siya basta-bastang paggamit. Kailangan rin ito ng tamang paggamit ng mga salita at mga bantas na kailangan nating matutunan at maisabuhay ng tama. Pangatlo naman, dapat hindi natin limitahan ang ating kaalaman no, sa pagkatuto ng wikang Filipino sa paaralan lamang. Bilang isang mamamayang Pilipino, responsibilidad natin no, na mas magsaliksik pa para mas matuto pa tayo at makakalap ng mga bagong impormasyon na makapagbibigay sa atin ng panibagong mga kaalaman tungkol sa ating wikang Filipino. Ma'am Mariel, maraming salamat po sa inyong binilang oras upang kayo ay aming makapanayam sa hapong ito. Maraming salamat. Salamat po.